So ito na mga idol, nagpi-prepare lang kami ng mga itlog na isasalang natin sa incubator. So yung incubator natin ay 162 ang capacity. So meron tayong tatlong tray na isasalang. So ito mga to ay pinagpilian na namin yung mga hindi umabot sa timbang na medium up to extra large ay tinatanggal namin. So ayun yung mga yun. Malalaki din naman sila kaso lang ang timbang nila ay 54 lang, 54. So hindi sila umabot ng 55. Pero karamihan ng mga size ng itlog dito ay nasa large or medium. So gaya nito. 67 na siya, no. Then so kagaya nito ng mga to, ito medyo maliit. Tingnan natin. So 50, 56. So yan yung minimum natin, 56 pataas. At para naman magiging malaki din yung itlog yung sisiw. So ito galing ito sa chiller. No? Sa sumubra na nga yung naipon namin na yun, mga ano na yun, pangkain na. Dahil itong dalawa na to at yan ay pupunuan niya na yung meron tayong sinalang na dito na hindi pa to tapos tong incubator na to dahil biglaan binili yung ating mga bibi, no? Lahat ng bibi natin ay binili. So meron mga itlog na yung lilimliman nila dapat ay ito na sinalang ko na rito kahit hindi pa tapos. So, bali bukas matatapos na rito dahil okay na rin naman yung ano niya, yung temperature niya. Pa na lang ang kulang dito yung kanyang ictor niya. So diyan na muna siya. Yan na yung magpupuno sa tatlong tray. So ganun lang ang style namin dito kapag mag-iipon lang kami ng itlog para minsanang salang. Din ito bagong kuha ito. Kaninang hapon lang ito kinuha. Itong mga ito. At din ito ay ng itlog ito ng asil. Yung hulo. Malalaking manok sila pero yung itlog nila maliliit. Ito. Then yan ay mix na ng Rhode Island, Black Astrorop saka PPR. At dito tayo sa isang incubator. Ito, yung incubator na to mga idol ay order to sa akin. So para makasigurado na makakapisa nga ay bago natin ibigay sa nagpagawa ay sinalangan ko muna ng itlog. At ito na, ayan na nga yung mga lamisa na sila. Bali sa 23 kukunin na itong incubator na to. So bali ito ay pangalawang bisis ng sinalangan, kaya sigurado na yung may-ari dito na sure na nakakapisa ng itlog na nagiging sisiw na yung itlog na sasalang dito. Hindi na yung malalagay pa sila sa alanganin. Kung masiraan mo sila ng itlog ay siguradong nagkaroon lang ng problema sa handling nila. Dahil yan halos may mga crack na. Bukas yan ay mapipisa na sigurado mga yan. Yung unang salang niyan mga yan andito mga idol. Ayan sila. Ano na to sila, magwa 1 month na yan mga yan. At yung iba dyan ay nabili na sa atin, pinagpilian na to mga ito. Ayan, karamihan dyan puro lalaki na lang. At ito sigurado nang kukunin to ng may-ari. Sigurado na siyang makakapagparami na siya ng itlog ng manok. At ito na yung kapalit natin dito.
Ito na yung sarili kong incubator at kulang na lang dito ay lalagyan na lang ng salamin. So itong mga idol ay hintayin lang natin to na matanggal lahat ng moist sa mga itlog. So bukas na siguro ito ng tanghali or hapon isasalang. Tamang-tama matapos na ikabit yung egg turner nung incubator na yun. At yung makukuha namin bukas na mga itlog ay siya yung ipupuno dito. Okay, anong masasabi mo? So, ito na mga idol. Ihanda ko na itong incubator. Buuin ko na. So, ito, tinisting ko na yung ating heater. Saka itong panel na to. So, kung titingnan nyo, magulo lang yung wiring. Dahil hindi na ako gumamit ng relay tsaka yung panel, tsaka yung breaker hindi na ako gumamit dahil mas madali itong ganito na lang, no? Wala nang ganong iniintindi. So testing natin, nakasaksak na yon. Yun natin. So ayan, so itong niya, itong heater niya ay dalawa yan. Meron akong backup na yung pinaka main heater ko dyan ay yung yan yung yung coil. Yan. Backup lang tong yung bombilya kasi hindi natin alam kung gaano katagal yung itatagal ng heater na yung coil na yan. At least tong bombilya ay madaling palitan. Yung coil na yan ay i-order mo pa online yan. Hindi kagaya itong bombilya sa hardware lang marami na. So ito yun, naglagay ako ng rito ng switch na pwede tayong mamili kung yung coil ba ang gagamitin natin or yung bombilya na heater. So ito yung panel niya. I-on natin sa may coil, then mamamatay yung bombilya, then ang gagana naman ito yung coil. Dahil mainit na. Itong coil na to ay 300 watts kaya napakabilis niyang uminit. So, pag pinatay natin yung ilaw, makikita nyo yung ganyan baga. Hindi na makikita pero pagka patay itong ang ilaw natin ay nagbabaga itong puno nito. So ayan napakainit na. So ito yung primary na heater, yung coil. Then secondary lang yung itong bombilya, backup lang. So pwede tayong mamili kung either sa ang dalawa yan ang gagamitin natin. Pwede rito patay natin yung coil. Ito lang yung switch niyan. Sisindi yung bombilya. So itong isang switch dito ay para dito sana sa gagawin kong service light dito sa loob. So wala nang panahon, hindi sa kanalang siguro ito lalagyan. Ito yung switch niya kasi kung coil yung gamit natin ay hindi naman natin makita yung nasa loob. So pwede rin naman natin gamitin na ito yung bombilya na service light. Okay, at ito naman yung egg turner. Gabi na, alas 8 na ng gabi. So kailangan matapos na to at maisalang na yung mga itlog na yan. So ito ay 162 capacity. Yung tatlong tray na T54 ang ilalatag dito. At ito ay detachable to. Yung naunang incubator na ginawa ko may lock dito. Ito wala na. So pag tinanggal mo ang tornilyo dito, din mahuhugot mo to. Kasi ang purpose niyan ay kung gusto mo magbawas ng tray, madali mong tanggalin.
Hindi kagaya ng Capex na ando doon na siya, na hindi mo na matatanggal. Hirapan ka na matanggal ito. Napakadali nito. Tanggalin mo lang yung nut nito. Then ito, maugot mo lang. Kaya lang ito. Tanggalin natin. Masikip lang yung ano. Masikip yung so ito ang mga lodi, no? Napakadali lang niya tanggalin. Pagka tinanggalan natin to, yan, ganito. Hugot na. So napakadali din ikabit niyan. Lang natin to. Okay. Then tapat lang natin dyan. So yun. Okay. Then ikakabit na natin yung itong isa. So napakadali lang ito i-assemble at i-assemble. So dito naman ay ito gaya ng nauna kong ginawa ay detachable din to. So, sasalpak lang natin dito at madali siyang hugutin kapag meron tayong papalitan. So ito yung wire dito mga lodi na magulo lang talaga siya pero kahit paano gumagana naman. Okay. So on and off. So dito sa sa switch isa lang ang dito, isa lang yung pinaka main wire niya, no, ito lang. At din lahat ng system dito ay dito na dumaan sa sa switch. Kaya pag pinatay natin, kahit na hawakan natin yung dito, yung kuryente dito, ayan, kahit hawakan natin ay hindi tayo makukuryente, safety tayo. Okay, lahat i-assemble ko na to. So ito din ang ginawa ko dito ay ito, dito lang ilalagay yung natin, control panel. And then ayan siya, naka-slant, no, para makatipid tayo ng espasyo. Dahil kung natin to, kung ito diretso lang dito at ito na yung pinaka partition niya ay masyadong mataas yung magagawa nating box. At ito ang purpose nito ay para maipersa niya yung hangin na maibato pa baba. And then hihigupin naman niya. And then paikot-ikot lang para mas maganda yung circulation ng hangin. Okay, i-assemble ko lang mga lodi. So ito mga lodi, natapos din. At alas 10 pasado na ng gabi. Yung pan pala na ginamit ko dyan yung heavy duty na pan. Kahit isa lang malakas naman yung buwan ng hangin. So, try natin to paikutin. Tingnan natin kung paano siya mag-swing. So hindi ko na lang nilagyan ng ng limit switch. Dito na lang po kontrolin sa timer. I-timing na lang sa timer yung pag belt niya. So yung motor pala na ginamit dyan ay maliit na motor lang yan, no? Kinahoy ko lang yan dun sa luma kong incubator. So yung mga pyesa dito ay na rin, mga luma na, pinaglumaan dun sa lumang incubator. So ang bago lang dyan yung pan, tsaka yung yung heater na coil. So para smooth naman yung niya, yung pag ikot niya, pag swing niya.
maganda naman yung tilting position niya. Okay. So yan lahat ang isasalang na itlog, tatlong tray. Steady. Okay. So tingnan natin ngayon yung circulation ng hangin kung maganda ba. So nilagyan ko na ng plastic para may makita lang tayo na paano ang circulation ng hangin, dahil may kalakasan yung pan kahit na isa lang. So far okay naman. Tingnan mo yung galaw ng plastic pataas. So patayin daw natin. Okay, bagsak siya. Sinti natin. Ayun, umiibabaw, sa ibig sabihin na umiikot yung hangin. Ay bubuga niya dito, hindi na hihigupin niya uli, hindi ibabalik pa, ikot-ikot lang dahil sa ginawa natin dito na disenyo na yan, naka-slope, kaya ang hangin ay i-pwersahin niya na ibato pababa dahil ito ay nakapababa ito. Tingnan naman daw natin yung yung coil heater. So yan, malakas uminit tong heater na to. Kasi 300 watts. Nagkamali ako dito, dapat 120 watts lang. So parang maganda naman. So painitin lang natin to ng mga 1 oras siguro bago salang yung itlog. So hindi na natin piturahan yan, kaya pang sarili lang naman yan na incubator, dahil yung incubator na yan ay kukunin na ito at marami na tayong napapisa dito at sigurado yung may-ari nito, yung nagpagawa nito ay sureball na maraming mapipisa. So ayan na napisa nila. Kukunti na lang yung hindi napisa kasi yung iba dyan ay itlog ng Peking duck. At ito yung ibang napisa niya. So ito na mga idol, yung unang batch ng sisiw natin na galing dito sa bago nating incubator. Ito ay 55 piraso. Then may naiwan pa rito, almost 50 piraso pa tong nandito sa loob. At marami pa yung mga palabas na. So pang 20 days nila ngayon. So 18 days may lumabas na napailan-ilan. Kahapon 19 days mas marami ang lumabas. At yung mga natira na yan ay itlog yan ng BB tsaka Peking duck. So yung buong tray na yan ay nayag na sa ibabaw ay puro itlog ng ng BB tsaka Peking duck. Ang problema lang dyan ay hindi sabay-sabay sila napisa. Actually naunang namisa yan yung mga na yan, yung mga itlog na yan sa yung mga Peking duck tsaka BB. At marami din yung walang similya.
Kasi ang mga baby ay matataba sila, kaya siguro nangitlog sila kahit na walang gaanong sampa. Ang natanggal lang dyan na itlog ng manok ay siguro wala pang 10, yung walang semilya. Tsaka yung iba talagang namatay na yung embryo nung kinanding natin sila ng days 14. At ito may natira pa nga, ayan, 3 piraso, 2 bibi, tsaka 1 manok, at yan itatapon na natin yan. So far maganda ang naging resulta nitong incubator na to, dahil yung nasa baba pa yan ay marami pang mga namisak. So titingnan natin, buksan natin para makita natin yung kung ilan pa. So kinuha lang yung mga nauna kasi mga malalakas na. Ito mayroon may mga bagong isa, kakalabas lang. At ito yun, marami na rin yung lumabas. So far maganda yung hatching rate nitong incubator natin na ginawa. Mas maganda ito sa bumbilya ang gamit, kasi ang gamit ito ay foil. Mas maganda ito kaysa sa bumbilya. Accurate yung ano niya, init. At ito naman ay malalaki na ito. Ito naman ay galing sa nauna natin incubator na binenta na natin, na napunta na sa Las Piñas. At maganda din ang papisa nun. Ang lalaking sisiw. Kalahin mong isang araw pa lang itong namisa. Okay. So itong mga idol, i-rescue natin itong mga ibaho kagaya nito. Yan o. I-rescue na natin yung mga yan. Kasi yung mga kasamahan nila ay nakalabas na. So ito. Ito. Saka yung nandito. Yan. Nakalabas na. At yung iba ay nag-crack na pero hindi nakalabas. Napansin ko natutuyuan na sila dahil may mga nakuha akong kagaya nito. Ano ba yun? Kagaya nito. Ayan o. Nanikit na yung ano nila sa katawan nila. Natuyo na, yun na hindi nakalabas. At nagpapahirap sa kanila, baka mamatay pa. So ginawa ko ay nirescue ko na lang. So tinanggal ko na lang sila sa share nila. So ayun, nagdikit-dikit na yung pakpak niya at yung mukha. So mayroon tayo dito sa labayon. Binitawan ko lang. Sa labayon ma, nalagay. Diyan sa banda yan. Meron na rito, malaki na yung ano niya eh. Kaya lang hindi kasi nakakakuha. Ito. Kagaya nito oh. So, tuyo na ang ano nito. Kagaya nito, tuyo na yung loob nito. Kaya bubuksan na lang natin. Matigas yung shell. Kaya hindi nila masipa pa ano. Ayan o, tuyo na. Kaya kung hindi natin maagapan, wala. Hindi ito makakalabas, mamamatay lang. So, kailangan maagap ka lang talaga. Tuyo na, tuyo. Matigas yung shell mga idol, kaya hindi niya kayang basagin. Basa na, dali. So, dapat to, nakalabas na sana to mga to. Dahil ano na to sila, saktong 20 days. Nagsimula silang mag-hatch, 18 days.
Oh, nabalatan na siya. Saan pa ba? Dapat lipat mo na sila ng ano. Hindi nga, yan mo, mamaya hapon pa yan, ano, tanggalin. Ito, patay na to. Oh. Yan o, wala nang buhay. Natuyuan. So, lahat na lang ng may bukas na, buksan na lang natin. Baka sakali. Gaya nito o. Ayun o, tuyo na sa loob. Dumuturo. Ang dugo yung ano niya. Matutuyo na rin ito. Alanganin pa. Lalabas na yun. Yung ano niya. Hindi mo na tanggalin yan. Yung pusod. Matutuyo na eh. Diba? Ito. Tulungan na lang natin na i-crack. Ito, titingnan natin to kung mabubuhay na yan. May dugo pa eh. O yan, okay na. O, wala naman ng ano. Okay. So, ito mga idol ay pang 21 days, no? At ito na lang yung natira. O sabi nila pwede daw wisik-wisikan ng tubig baka sakaling makatulong. So, meron tayong ilan pa rito natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14. Ang bilang lahat ng itlog dito ng manok ay kung di ako magkakamali nasa halos 120, no? Ang isinalang natin dahil sa tatlong tray yan 54 ang laman. Ang karamihan doon ay yung isang tray doon, ang karamihan doon ay puro itlog ng bibi at ito na lang yung natira. Yung iba ay nakapisa na at nailipat na natin sa labas. At ito may mga may nakuha tayong isang mortality, namatay, nakalabas naman siya na namatay. At ito sila. Ayan, yung kakakuha lang natin dyan kanina ay hinalo na natin dyan. So bali yung matanda dyan ay 18 days sila lumabas. So ngayon pag 21 days, ayan yung mga maliliit na yan. Ngayon ko lang nilabas yan at nanalo na at yung itong mahina, yan yung tinulungan ko na yan, yung mahina, malamang mamamatay na rin yan. At yung pilay na yan, so possible na pwede dyan na ma-disgrasya ay 3. Yung 2 pilay yung hindi makatayo, saka yung isang mahina na yan. So lahat ito 100 plus ito lahat sila, kasi 85 yung nauna, tapos 18 ito ngayon kulang na nilagay dyan, kaya 100 plus yan sila. Pero kung mamamatay yung 3 dyan, wala nang 100. Okay, at ito ibalik natin ulit dito, baka sakali, no? Kasi 21 days pa lang naman. Sabi nila
minsan daw maabot hanggang 25 days. Kaya balik muna natin sila dito ulit. At ito, sasalangan ko na rin to. So bali itong incubator na to ay tuloy-tuloy yung andar niya. Sasalangan na natin to kasi may naka-ready na pang itong salang dito. Para hindi naman masayang yung kung yan lang ang ilalagay natin dyan. So lalagyan natin uli yan ng 162 na itlog, puro manok na. Okay. So ito mga idol, at magsasalang tayo ulit ng itlog. Bali 162 ito lahat. So naglagay pa ako ng reserva dito na 10, no? Baka sakaling pag nagkandling tayo ay meron tayong makitang walang semilya, meron tayong pumpalit. Pero itong ano na to, itlog to ng baby itong iba. At medyo abutin pa siguro ng 1 linggo yan bago mapisa. Sayang naman kung yan lang din ang ano natin, ang hihintayin. Kaya nagsalang na ako ng itlog. Puro na itong manok, wala na itong halong itlog ng baby. So kakatanggal lang natin dito ng mga sisiyo. Ayan sila, kakatanggal lang natin. At tuloy-tuloy ang incubator na to. So bali incubator na to ay pangalawang beses ko pa lang to sa salangan.